survey or research from 2019 pa, this is before COVID pa, 2019 na ang sinasabi, this is the top 10 killers. Top 10 killers, why? Sabi, 74% of people died with these cases. So kung sabihin natin 100 dito, 74 doon, pwedeng mamatay sa 10 ito. So, alam ko, gutom kayo, antok kayo ngayon, pwede po gawin natin itong medyo interactive. Will that be okay? Yes. So, kindly, tumayo po tayo lahat. Sige, tayo. Ayan, para magising. Ayan na, ready? So, simple lang naman. All of this is familiar, right? So, iisa-isahin natin. Pag may kakilala kayo na meron yan, sasabihin ko, uupo kayo, okay? Okay, so number 1 is heart disease. Yung may mga kakilalang may heart disease, pwede pong umupo. Meron ba? Okay lang. May mga lang tayo. Diba? Luckily, may mga nakatayo pa. Number 2, may mga kilalang na stroke. May stroke, upo. Wala po eh. Number 6 ako. Okay, ano na nangyari? Meron pa rin, last na. Wag na, mag-isa-isay natin. Number 6, diabetes. Oo, tayo. Meron pa? Dalawa na lang yung panlaban natin. Meron pa? Sige po, thank you so much. Pagpakan niyo po yung sarili niyo. Imagine that. Lahat tayo may kakilala. Di ba lahat tayo pwedeng family, we have friends na nagsasuffer dito, right? So ang question, bakit tayo umabot sa ganitong situation? Bakit ganito ngayon yung buhay natin? Bakit ganito yung tagpo ng mundo? Because we have, nawala siya. We have certain reasons. Isa-isahin natin siya. We have the aging population. Diba? Aging population. Yung population natin ngayon, palaki ng palaki. Diba? Yung age, paikli ng paikli. Tama? Diba? Next, we have wrong diet. Wrong diet. Sino dito yung kanina? Pumila sa food. Diba? Karamihan. Sino yung hindi na nakahintay sa pila pumunta sa Jollibee? Meron? Diba? Imagine, that's fast food din palang wrong diet. So, definitely, sobrang laki niyang factor para pwede tayo magkaroon na to. Pangalawa is inevitable stress. Sino po dito yung pinagpalang walang stress sa buhay? Meron? Perfect! Diba? Wala eh. Lahat tayo may stress eh. Sobrang stressful ngayon eh. Tingin kayo sa katabi nyo. Stress ka ba? O diba? Diba? Sumimangot na. Sobrang stressful, right? Diba? So, aside from that, we have pollution. Diba? Pollution. Sige. Langhap. Isang malalim lang. Diba? So, with all these factors, ayun yung mga nagiging dahilan, kaya meron tayo ngayon, di ba? Ang problem ngayon, because all of those, we have what we call a bottleneck crisis. Yung medical science natin ngayon, we have a bottleneck crisis. Pag sinabi natin bottleneck crisis, ano yun? Nakita po ba natin yung bote, di ba? Yung bote, yung neck ng bottle, di ba? Paliit. So, ibig sabihin, bottleneck crisis, dumadami yung problema, pero yung solusyon, nananatiling konti, nananatiling parehas. May gamot na tayo sa cancer, may gamot na tayo sa diabetes, wala. Pero yung problema, yung mga problems natin, tuloy-tuloy, lumalaki, dumadami, right? So, buti na lang, even na ganyan yung situation natin, alam niyo ang kagandahan, meron tayong chance because we have discovered the stem cells. So, ayan, discovery of stem cells. This is the recent medical science breakthrough. Ano ba yan? Pag sinabi natin stem cells, this is the most basic form of all living things. The most basic form of all living things. Ibig sabihin, pag living things ka, definitely you are made up from stem cells. Ano ba yung stem cells? Saan ba nanggaling yan? Ang stem cells, ganito po siya nagsagula. Yung sperm and ovum or egg cell ni mother, pag nagsama yon, mabubuo yung unang-unang stem cells. Then from that, one stem cells, it will go duplication, blastosis, and within 9 months, pupunta siya sa magiging iba't ibang organ siya hanggang mabuo. 9 months, magiging baby. So, ibig sabihin, lahat tayo is made up of stem cells, di ba? From the tip of your hair, from the tip of your, to the tip of your toe is made up of cells. Buong katawan natin is made up of cells.
So, ayun pala. Doon tayo lahat gawa sa stem cells. So, anong kagandahan ngayon, di ba? Pag na-discover natin yung stem cells. So, ibig sabihin, pag ganyang sitwasyon, ayun pala yung kailangan ng katawan natin. Pansin niyo, sabi dito, discovery. Ibig sabihin, discovered, hindi invented. Pag sinabing discovered, matagal na, nandyan na. Tama? Di ba? Nandyan na siya, matagal na. Kaya kung mapapansin mo, ano yung mga uso dati? Sino dito yung nauso yung nanguhuli ng mga ano tawag doon yung parang botiki na malaki? Tuko. Di ba? Tuko. Ganun. Nauso yung dati, di ba, nanguhuli? Bakit? Anong kakayahan ng tuko? Di ba? It can regenerate yung tail nila. Di ba? Pag pumunta ka sa Quiapo, ano yung makikita mo doon iniihaw-ihaw? Di ba? Kasi ang alam nila, yung mga hayop na yun, it can regenerate cells. So ay pala, kahit pala dati meron na, kaya sinabing discovered kasi even before meron na. Di ba? So aside that, because of stem cells, di ba, ang sinasabi na stem cells have unlimited possibilities of treatment boundaries and miraculous abilities. Bakit? Bakit unlimited possibilities? Tsaka, ng treatment boundaries. Kasi sino dito yung naka-encounter na ng kakilala, kamag-anak, na dumating sa point ang sabi sa kanila ng doktor, ginawa na po namin lahat. Diba? Ipakain nyo na po yung gusto niya kainin. Diba ganon? Sinukuha na ng doktor. Diba? Ganon na nangyari. But stem cells, it doesn't have that boundary. Diba? It have unlimited possibilities. Kasi, simple lang, lahat tayo is made up of cells. So, ibig sabihin, pag yung katawan natin may sira, ang kailangan natin ipanggawa ay cells concentration gawa. For example, itong ceiling, nabutas yung ceiling, ano yung pang-aayos natin? Sisementohin natin? No, di ba? Kung saan siya gawa? Plywood. May plywood, i-ano natin. Itong carpet, pag napunit, anong pang-aayos natin sa carpet? Weldingin? No, papalitan ng carpet rin. So, kung saan siya gawa. So, yung katawan natin, pag may sira, di ba? Anong ipang-aayos pag may sira yung katawan natin? Ay, hindi mo ba dahon-dahon? Hindi mo ba ugat-ugat? Di ba? Kasi ay nakasanayan, pero hindi. Ang best way kung saan siya gawa, di ba? Which is made up of cells. Di ba? Ganun yung mangyayari. Ayun yung pinaka-best way para makakuha tayo ng stem cells. So, imagine, discovered siya, matagal na siya. Hindi lang kami nagsasabi nito. Okay, hindi lang natin dito to pag-uusapan kasi even before we already have a lot of articles, we already have a lot of published. Diba? Na ang naglabas nito, mga bigating publishers. Diba? Mga bigating company. For example, Time Business. Familiar? Yes. Diba? Do you think magpapublish siya na ng something na hindi totoo? Diba? Hindi naman yung katulad dito sa bansa natin. Puro fake news eh, no? Diba? So, hindi lang tayo nagsasabi nito. Even na, sobrang dami. Straight Times, diba? Tapos ano yung mga makikita natin dito? For example, ano sabi kanina? Unlimited treatment boundaries. Diba? Even before we weigh, ginagamit ng stem cells. For example, ano nakasulat? Stem cell therapy to treat diabetes. Diba? So, marami na gumagamit, marami na gumagawa. So, ang question ngayon, maganda ang stem cells? Yes! Diba? Hindi kayo convinced, no? Maganda ang stem cells? Yes! Diba? So, maganda ang stem cells, lahat tayo for sure gusto makakuha niyan. Ang tanong lang, saan tayo makakuha? Right? Ayun yung pag-uusapan natin ngayon. So, we have a lot of options where to get stem cell today. Diba? At ito yung pag-uusapan natin. So, methods of receiving the benefits of stem cell. First is through placenta injection. Yeah. Placenta injection, anong ginagawa dito? Diba? Directly, i-inject yung stem cells dun sa katawan natin. Kaso, anong problem? This is expensive and time-consuming. Why? Alam niyo po ba, ang pagpapa-inject ng stem cells, ang pinakamura, it will cost you around 1.5 million per treatment. Pinakamura na po yun. Ang sikat na gumagawa nito, sila Senator Enrile, ito yung ginagamit niya. So bakit time-consuming? Kasi before ka tuhukan, anong kailangan gawin sa'yo? Kailangan muna i-ready yung katawan mo, kailangan mo muna i-ready sa hospital, pag after ng treatment, kailangan mo muna magpahinga, di ba? And most of the time, available lang to sa ibang bansa. So, definitely, sino dito may ready 1.5M para magpaturok? Meron? Di ba? Wala. So, next is, we have stem cell transplant. Stem cell transplant, ang ginagawa naman dito, meron kang healthy cell,
di ba, ililipat doon sa damaged part ng body mo. For example naman dito, ang former president natin, si Erap Estrada. Ano meron dati kay Erap? Di ba, pag naglakad siya dati, paano? Gumaganong-ganon. Di ba? Kasi yung tuhod niya damage. Ang ginawa sa kanya, kumuha ng healthy stem cells doon sa maayos na tuhod, nilipat doon sa sirang tuhod para umayos yung sira ng tuhod niya. Ang problem naman dito is, this is expensive and painful. Una, expensive, it will cost you kailangan ng operation doon sa ospital na naman. Painful kasi walang anesthesia. Pag ginamitan ng anesthesia, mamamatay yung stem cells, hindi gagana. Kaya, paano pag matay tutulukan sa'yo? Walang anesthesia, di ba? Yari na. Next is, we have the cord blood banking. Cord blood banking, ito naman, maraming gumagawa nito, usually sa mga artista. Di ba? Anong ginagawa dito? Pag si mother ng anak, ang gagawin, yung umbilical cord, itatabi, i-store. Kasi anong meron doon sa umbilical cord? Yung umbilical cord na yun, punong-puno siya ng healthy stem cells. But the problem, this is have a time limit and pwede magka-mischance. Bakit? Kasi pwede mo lang i-store yung umbilical cord within 20 years. Pag within 20 years, hindi nagkasakit yung bata, hindi na magagamit. Tatapon na yun. Tapos imagine mo na lang, yearly, magbabayad ka sa ospital ng storage para itabi yun. Tapos alam niyo kung anong mahirap dito? Ang pwede lang gumamit, yung mother and yung baby. Eh paano na sa tatay? Yaman na yan, hanap ka ng ibang tatay. Ay, mali. Sorry. Mali. Diba? So, also we have a adult stem cells banking. So, adult stem cells banking also medyo para sa cord blood banking. Ang ginagawa naman dito, yung body mo, kukuha na ng stem cells, tapos i-store yun para pag nagkasakit ka, ayun yung gagamitin. Ang problema dito, expensive na, too late pa. For example, sino dito yung mga thunders natin? Diba? Mga thunders natin. Wow, hindi mo mahalata, di ba? For example, kung ngayon kayo kuha na ng stem cells, do you think yung stem cells nyo is healthy pa? No, di ba? It's already too late. Kahit i-store ngayon yan, siguro after ilang years, pag tinuro sa'yo, walang magbabago. Kasi hindi na rin yung hindi na healthy yung nakuha sa yung stem cells. Also, we have the placenta injection sa mga beauty salon para to sa mga nagpapaganda, mahilig sa ganun. Ang problema, are you sure that is safe? Diba? Sure ka ba sino yung magtutulog sa'yo? Diba sabi, oh ito stem cells. Pag ito, gaganda ka, babata ka. Ang tanong, saan galing yung stem cells? Hindi mo alam, pagkatulog sa'yo, gumanda ka nga, pero tumatahol ka na. Kasi galing aso pala yung stem cells. Payag? Diba? Mahirap yan, hindi pwede. So, also, meron namang madali. Meron namang maayos. Sino dito gusto ng libre? Nahiya pa. Pilipino. Sino gusto ng libre? Diba? Actually, may libre namang stem cells. Lahat tayo kaya makapag-produce ng stem cells sa body natin ng libre. Walang bayad. Alam niyo kung ano lang kailangan? Healthy lifestyle. Wala na, tumahimik na. Diba? Kailangan mo lang ng healthy lifestyle. Diba? Hindi ka kakain ng any junk foods. Kailangan, sino dito makatulog pa ng 8 hours of sleep per a day? Walang nagtaas ng kamay. Sino dito yung nakakainom pa ng 8 glasses of water every day? Diba? Sino dito yung kumakain ng healthy, hindi kasali mga nag-Jollibee kanina? Diba wala? So paano na? Wala na, naglag na agad. Hindi na tayo kasali, diba? May healthy naman, kaso nga lang, mahirap. Almost impossible, right? So kung lahat to may problema, the question is there any convenient and affordable way of getting stem cells today? The answer is yes, meron. And ayun yung pag-uusapan natin ngayon. We have the oral capsule modern technology. Because of this, we have now the convenient way and the fastest, easiest way of getting the benefits of stem cells. So, paano naging oral? Paano ito napunta dito? We have here the 6 technologies na ginagamit para maging possible ang oral stem cell. The first is the supercritical extraction. Actually, this is the newest technology na naidagdag kasi way back 2023, na-release ang Pure Tear Placenta 7th edition. And nagkaroon ng bagong technology. Ito yung pinakabagong na dagdag. Nang ginagawa ng supercritical extraction, every ingredient na i-extract up to 99%. So, walang tapon,
lahat nagagamit. Diba? So, after ma-extract ng mga ingredients, next step is the freeze-drying technology. So, ano ginagawa sa freeze-drying technology? Pini-freeze, syempre, para hindi masira. Tama? Diba? Para hindi mamatay yung stem cells. Kailangan mapanatili siyang buhay. So, pini-freeze, pini-preserve. Next is the nitrogen-filled technology. Nitrogen-filled technology, ang ginagawa naman po dito, tinatanggal yung oxygen ng stem cells and the ingredients, pinapalitan ng nitrogen. Bakit po natin ginagawa yun? Kasi when there's a oxygen, bacteria can grow. Diba? So, sino dito yung naghati ng mansanas? After few seconds, ano nangyayari? Nangingitim because nagkakaroon ng oxidation. So, pag walang oxygen, hindi pwedeng mabuhay yung germs, hindi mapapanis, hindi mamamatay yung stem cells, hindi ma-infect. So, after that, we have the enteric-coated technology. So, enteric-coated technology, ang ginagawa naman po dito, yung capsule na ginagamit natin, yung capsule na yon, pag ininom mo siya, hindi po siya matutunaw sa tiyan mo. Hindi siya kayang tunawin ng gastric acid natin, kahit inumin mo siya. Bakit? Kasi when it comes to stem cells, for it to work, stem cells need to be alive. Kailangan po buhay yung stem cells pag inumin natin. Kasi anong ginagawa ng stem cells? It will duplicate, right? So, sa tingin niyo pagpatay ng stem cells, it can still duplicate? No, di ba? Again, sabi, stem cells is the most basic form of all living things. Buhay dapat. So, pag pumunta sa tiyan natin yan, pag natunaw ng tiyan natin yan, wala nang silbi. So, enteric-coated, hindi matutunaw ng tiyan yung capsule natin. It will just pass through our stomach hanggang sa small intestine natin, dun lang matutunaw yung capsule. So, the stem cells and the ingredients are all protected, ma-absorb ng body natin. So, next is the emulsification technology. Emulsification ang ginawa dito, every ingredients, pinaliit ng nanosize. So, every part of our body, kaya niyang pasukay, kaya niyang puntahan. Even the smallest nerves ng katawan natin, kaya niyang puntahan. Nasa ang smallest nerves ng katawan natin, sa nakikita? Brain. Diba? Nasa brain, nasa eyes, and nasa ears. So, even sa pinakamaliit na ugat ng katawan natin, kayang mapuntahan ng stem cells and all the ingredients because of this technology. And the last one is the biosocial technology for better and faster absorption. Diba? 6 lang, pero ang haba no? Ang hirap tandaan, tama? Diba? Noong nag-umpisa ako, hirap na hirap. Dati nga 5 lang to, hirap na hirap ako tandaan Pero may secret ako para matandaan yan. Gusto niyo malaman? Yes! Sure? Yes! Meron lang pinadali. So ito, shortcut. Yung unang-una, di ba, ang ginawa, in-extract, kinuha lahat. So, yung unang-una, 6 na pilang. Yung una, pinino. Di ba? Tama ba? Pinino. Ay, sorry. Pinuro. Puro. Okay? Pinuro. Yung pangalawa, preserve. Yeah? Preserve. Yung pangatlo, pinalinis. Di ba? Tinanggal yung oxygen, pinalinis. Yung pang-apat, para hindi mamatay, protektahan. Yeah, protektahan. Yung pang-5, yeah, para makapasok sa lahat, pinaliit. Tapos, yung pinakadulo, para ma-absorb agad, pinabilis. Okay? So, again, 6, di ba? Pinuro, preserve, prinotektahan, pinalinis, prinotektahan, pinaliit, pinabilis. Okay, so isa pa. Una-una, ano yung una? Pinuro. Yung pangalawa? Yung pangatlo? Pinalinis. Pang-4? Prinotektahan. Pang-5? Pinaliit. Pinaliit. Pang-6? Pinabilis. Preserve. Di ba? Palakpakan po natin yung sarili natin. So, mas madali na siyang tandaan. Tama? Di ba? So, imagine. Because of that, we have now the chance of getting the stem cells. Hindi natin kailangan gumastos ng milyon. Hindi natin kailangan umubos ng sobrang habang oras. Hindi natin kailangan pumunta kung saan-saan, di ba? In the comfort of our home, we can have the benefits of stem cells. Right? Di ba? And that is because of Reway International. Palakpakan po naman natin. So, nakita na natin, pwede ng oral. So, next question, where the stem cells come from? Right? Where's the stem cells coming from? So, ito yung sagot doon. Nakita, meron silang sinasabing Asian saying na of treasures in a deer.
Di ba? Kasi, sino dito yung mga familiar sa mga herbal? Di ba? Sa mga herbal, di ba? Maraming ganon. So, ang deer, kinoconsider nila, kung may mga halaman, kung may mga medicinal plants, ang deer, kinoconsider nila as medicinal animal. animals. Bakit? Kasi every part of deer is may medicinal use. Even yung sungay, even yung heart, even yung skin, may medicinal use. Pero tayo, ang ginagamit lang natin is the velvet and the placenta, yung sungay and yung placenta ng deer. Bakit deer ang ginagamit natin? Kasi deer is the most biocompatible sa mga tao. Diba? Compatible siya sa mga tao. Ang ginagamit rin naman ng sheep, kaso ang problema sa sheep, diba, compatible siya sa tao, kaso ang sheep, prone siya sa mga sakit like foot and mouth disease. Diba? Unlike kay deer, sa deer, walang ganun. Sobrang linis ng deer. There's no disease mula sa deer. Kaya deer yung ginagamit natin kasi nga compatible siya. Diba? Perfect match siya sa mga tao. Kaya nga, di ba, anong tawag natin doon sa mga partners natin, sa mga asawa natin, di ba? Ang tawag natin? Deer. Kasi compatible. Diba? Well, may natutunan ko. Ay, pag ganyan, gising na gising. Diba? So, ayun siya. Kaya deer yung ginagamit natin. So, next slide. Diba? What we have here is yan. We're going to talk now the ingredients of the 7th edition. So, first we have the cervicenta. Okay? Cervicenta, ito yung stem cells na ginagamit natin from the placenta of the deer. Ito yung ginagamit natin from the 6th edition. So, ang ginagawa dyan, si deer, pag nanganak, kukunin yung placenta. So, wala po tayong pinapatay na deer. Binibreed lang po natin sila. Every time na nanganganak sila, yung placenta, kukunin lang, punong-puno po ng stem cells yun. Next is the velvecenta. So, yung velvecenta, ito naman, galing siya sa sungay ng deer. Yung pinakadulo ng sungay ng deer, mabilis rin mag-regenerate yun. Ayun, kinukuha lang natin yung dulo ng sungay ng deer kasi yung kung mapapansin nyo, di ba, ang deer, ang bilis rin nilang mapatubo ng sungay, di ba? Kasi nga, mabilis rin mag-regenerate yun. So, alam niyo ba, itong cervicenta and velvecenta, pag pinagsama natin sila sa laboratory, kaya na lang bumuo ng isang bagong deer. Ganun siya katindi. So, nadagdag yung velvecenta sa 7th edition na already here. Next is, we have the N-ginseng. N-ginseng. Sino dito yung mga umiinom ng ginseng? Anyone umiinom ng ginseng? Sige na, okay lang, mahalata naman sa edad. Naiintindihan namin. Nice namin. Diba? Yung mga umiinom ng ginseng, diba? Umiinom tayo, alam natin ginseng is good, diba? Ginseng is definitely healthy. So, si Pure Deer also have ginseng. Pero, hindi lang siya basta-basta na ginseng. Anong klase siyang ginseng? And ginseng, this is a type of ginseng na tinanim sa volcanic soil sa New Zealand. Tinanim siya for more than 10 years. Kailangan siyang nakatanim sa volcanic soil ng 10 years bago siya ma-harvest, bago siya pwedeng gamitin. So imagine, linabas ko ng 2023, ibig sabihin, 2013 pa lang, nasa plano to ng CEO natin. 2013 pa lang, nagtanim na siya. Diba? Ganun siya katalino. Ganun siya ka-advance. Ganun siya ka-ready. So alam niyo ba, ang N-ginseng, kung ikukumpara niyo siya sa normal na ginseng, this is 150 times more effective compared sa normal na ginseng. Diba? And you have that with Pure Deer. So next is, we have the Axertone. Axertone, this is a type of lindsay, a type of mushroom na alam niyo ba, ang nakakagamit lang before, ang nakakagamit lang sa sobrang rare nito, sa sobrang mahal nito, ang nakakagamit lang before are royalties. Emperor. Diba? Mga emperors, mga kings, sila lang ang nakakagamit yan before. Pero ngayon, pag uminom ka ng Pure Deer, meron yan, diba? Instantly, you are already a royalty. Yeah, imagine that. And also, we have the Nucleoclaven. So, Nucleoclaven, this is a white strawberry from Japan na nakakatulong po siya to guide the other ingredients para malaman nila kung saan sila kailangan sa part ng body natin. So, these 5 ingredients are all patented ingredient. It means, si Pure Deer lang ang meron nito, si Riway lang ang meron nito, walang pwedeng gumaya, diba? Walang ibang pwedeng gumamit. That's how exclusive this one. So, next is, why do we need health supplements? Right? Bakit ba tayo umiinom ng health supplements? Sino dito yung pagpunta dun sa harap ng salamin nila, yung sa lamesa, di ba?
Ang daming candy nakalagay. Merong vitamin C, merong pang high blood, di ba? Ready, kompleto yun eh. Bote-bote yun, iba-iba kulay, di ba? Na pag uminom, ilalagay pa sa mangkok, sabay-sabay eh. Di ba? Sino yung ganun? Di ba? May mga kakilala tayong ganun. Pero why do we need health supplements? Kasi, health supplements can help us. Di ba? It can give us supplementation, good for prevention, for recovery, for protect. Right? For repair and detoxification. Pero ang hindi kayang gawin na kahit anong iniinom natin, ang hindi nila kayang gawin ay regenerate. Di ba? Wala kang mabibili sa labas na pag ininom mo, makakapag-regenerate yung body mo. Wala kang maiinom sa labas, mabibili sa labas na pag ininom mo. Literal yung bata mo, literal, yung katawan mo literally, pabata, will undergo reverse aging. Only pure Wala care yung birthday have sa that airport. kind of Sobrang effect. Our standard, one product to fulfill all of your health supplement needs. Di ba? Hindi mo na kailangan uminom ng sobrang dami, hindi mo na kailangan uminom ng isang mangkok, hindi mo na kailangan sirain yung kidney mo. Kakainom ng kung ano-ano, di ba? In just one capsule, you can have you can benefit from all of those. Right? So, next is, we can see here the whole ingredients na meron si Pure Tear. Na-discuss na natin yung unang 5 patented ingredients. Next is, we have the brown seaweed. This is brown seaweed from Japan, also known as Fukoidan. Diba? Ang ginagawa po dito, ang effect nito, this is actually good. Napansin nyo, if you check the data, Japan is one of the lowest death rate when it comes to cancer. Ang baba ng cancer rate sa kanila. Alam nyo bakit? Kasi meron sila nito. Ang ginagawa ni Fukoidan, once it goes through sa body natin, pag pumasok siya, binabalot niya yung mga bad cells, yung mga unhealthy cells, yung mga cancer cells sa body natin, binabalot niya para hindi makakain ng sugar, mamamatay. Diba? So, this one is actually more potent and more safer than chemotherapy. Kasi pag nag-chemo tayo, di ba, papatay ng ang bad cells, patay rin ang good cells. Kaya di ba, namatay yung cancer cells, namatay rin ang bubog. Di ba? Unti-unti, nabubugbog. So, ganun ang nangyari. But when it comes to Fukoidan, only the bad cells ang nangyayari. Also, we have the apple extra or the apple polyphenol. Diba? Alam niyo po ba? Alam natin, diba? An apple a day keeps the doctors away. Sorry, may time limit yung ano ko. Yung time limit na, nabubulol na ako. Ubusan na. So, diba? An apple a day keeps the doctors away. Ayun yung meron. Pero alam niyo ba, sa isang capsule ng Pure Tear, ang katumbas niya ay 100 apples. Pag uminom ka ng isang capsule, para ka na kumain ng 100 mansanas. Paano ulit na nangyari yun? Because of our technology. Anong technology nakatulong doon? Diba? Yung emulsification, pinaliit. Diba? Na isang capsule, katumbas 100. Imagine that. And also, we have the tomato extra or lycopene. Sino dito yung mga mamis natin dyan? Diba? Manilig sa lycopene. Okay, so paganda. Diba? Nag-take meron dyan. Also, we have ito mga familiar na sa atin. Diba? The marine collagen, evening primrose oil, di ba nabanggit pa kanina ni Tita Lu? Siya dati binibili niya pa, reneseta pa sa kanya, nakahiwalay. Di ba? Pero when it comes to Pure Tear, lahat yan may inom na magkasama. And we also have the squalene, avocado oil, borage oil, and aloe vera extra. Di ba? In just one capsule, mabe-benefit mo lahat ng ito. Ayaw pa ba? Di ba? Kaya na, di ba? Mas better na ito kasi tayo na. Sobrang gamit. So, ayun po, that is the Pure Tear Placenta. And then, I want to show you this. Gusto kong ipakita sa inyo itong database na ito. Diba? This is the leading causes of death worldwide in 2019. Diba? Ito yung numbers. So, kung mapapansin nyo, diba, ang number 1, cardiovascular diseases. Noong 2019, ang namatay is 18 million when it comes to cardiovascular diseases. Yung sa top 10 killers natin kanina, ano yung number 1? Heart disease, right? So imagine, maraming namamatay sa ganun. From cancer, respiratory disease, di ba? Yung mga sakit na yan, lahat tayo familiar. Sobrang dami nang namatay dyan. Pero the question is, ngayon alam nyo na yung ganitong information, I think pwede na tayong makatulong para mapababa ito. Tama? Right? Di ba? We can already share it to help others, di ba? To save lives. Di ba? Pwede na to kasi yung mga nakikita natin dyan, most of them are actually cases na pag gumamit ka ng Pure Tear, matutulungan.
Di ba? Makakatulong sa'yo. It can even help to save you. Tama? Di ba? Ano lang ba dito yung mga hindi kaya ano lang ba dito yung mga hindi kayang tulungan ni Pure Tear? Ang hindi kasi kaya tulungan ni Pure Tear yan, yung selos, yung inggit, yung sama ng loob. Hindi talaga kaya ni Pure Tear yan. Di ba? For example, yung fire disaster, di ba? That is natural. Pero dito yung drown, pagkalunod. So, yung mga bagay na hindi. Pero yung mga, di ba, yung mga major incidents, mga major problems, ay yung mangyayari, kaya-kaya pa siya tulungan ni Pure Tear. So now you have this information, di ba? Huwag po natin sayangin. It's time for you to decide, di ba? If it's for you or if it's for your family. So thank you so much everyone. I hope may natutulong po kayo. Wow! A very, very nice presentation. A round of applause to our very good and talented OPP speaker, Mr. Jade Louis Amora.